Tuwing nalalapit ang pasukan, ang pinakamahirap na tanong, ano kaya ang program na pipiliin? Nursing? Education? Engineering? O journalism? Pero have you ever wondered kung paano ang buhay at career ng isang agriculturist graduate? Sa likod ng bawat matagumpay na agrikulturista, nagsisimula ang hakbang bilang isang individual na matiyagang nagtatanim ng kanyang pangarap upang anihin ang kanyang mayabong na kinabukasan. Mula binhi hanggang ani, may agham sa bawat hakbang. Alamin natin ang kwento mula mismo sa ating resident agriculturist, Mr. Japet C. Paipa. Let's sow the seed of knowledge. This is DOST Barkada Specials. Hello mga ka-DSC Barkada, my name is Japet C. Paipa. So I graduated with a degree of Bachelor of Science in Agriculture, major in Plant Pathology from the University of Southeastern Philippines. So I recently passed my licensure examination for agriculturist last 2023. So right now I'm working as a segment producer here in DOSTV. For me, being an agriculturist is not just about farming. It's about making initiatives para makatulong sa ating mga farmers, lalo na sa ating mga small-scale farmers. Kasi sa lahat ng mga pinag-aralan natin, sa lahat ng mga ginawa nating mga research, ito ay para sa kanila. So para makatulong sa mga komunidad, para ma-ensure na we have our resources and our food na maihahain natin sa ating mga hapag. So I chose Bachelor of Science in Agriculture, major in Plant Pathology because nung bata pa ako, lumaki ako sa isang banana farm community. So basically, yung mga residents doon is yung mga pinagkukunan nila ng pangkabuhayan is yung banana farming. But may one time na na-wipe out lahat ng mga bananas because of a certain pathogen. So ito yung Fusarium oxysporum or yung tinatawag nilang sakit na Fusarium wilt. So dahil dito, nag-spark yung curiosity ko about sa paano nga ba ito na-wipe out yung mga banana farms natin doon. Tsaka actually very maliit siya na fungi. So paano niya na-wipe out yung buong plantasyon ng mga bananas doon. So isa yun sa mga nag-drive to pursue plant pathology. And also may passion ako din sa microbiology. So I love studying microbes, yung mga bacteria, fungi, viruses, nematodes. So isa din yun sa mga factors kung bakit ko pinursu tong plant pathology. Of course, ang isa sa mga nag-motivate sa akin like to continue my program is kapag nakikita ko kasi yung mga yung mga magsasaka natin. For example, kapag may bagyo tapos nababaha, like nasisira yung kanilang mga ani, tsaka kapag na-wipe out yung kanilang mga crops because of a certain disease is medyo masakit siya sa dibdib. Yun yung nag-motivate sa akin, yung mga farmers natin at saka yung mga realities natin here sa Philippines na kailangan nating bumalik sa ating tindig bilang isang agricultural country sa ASEAN region. Sabi nila, ang magtanim ay di biro, lalo na kung maghapon kang nakayuko. Pero wait, ang agriculture ay hindi farming lamang. So agriculture is the study of farming, cultivating crops, raising livestock, and is also the study how to ensure that people have like makakain every day. Agriculture is the backbone of the economy because sa agriculture, kasi galing lahat ng ating mga resources. So, if it don't invest in agriculture, siguro magko-collapse din yung ating economy.
agriculture is important because it provides us our daily needs. So basically, agriculture sustains life. So because of agriculture, may nakakain tayo, at saka may mga resources tayo na nagagamit sa ating mga pang-araw-araw na pangangailangan. Isa sa mga challenges na kinakaharap ngayon ng ating sektor ng agrikultura ay ang unpredictable weather here sa Philippines. Especially din yung Pilipinas din ay isa sa mga countries na tinatamaan ng mga kalamidad tulad ng earthquakes at saka ng mga typhoons. So basically, ito yung pinaka-challenge. And also, pagkalat din ng mga sakit sa ating mga pananim, tsaka yung mga peste. Yan din isa sa mga challenges na kinakaharap ngayon. At saka, isa din, I think major siya na problem is yung mga aging. Tumatanda na yung ating mga farmers. So, bale, I think nasa 50 to 60 years old yung average age na ating mga farmers ngayon. Kasi wala na masyadong mga kabataan ang nag-i-engage dito. Ayun yung mga challenges na kinakaharap ng sektor ngayon. So, nakakatulong yung science and technology sa pag-solve ng mga ganitong mga problema or sa pag-mitigate ng mga ganitong mga challenges because, for example, we can use like satellite images to assess like yung mga damage nating mga crops at saka para ma-forecast na din natin kung may paparating na yung mga bagyo. So, isa yun sa mga way para ma-prevent natin yung mga losses tsaka yung mga pagkalugi. Lalo sa farming, di ba? Farming is also a business din kasi. And also, we can also employ sustainable approaches like sa pag-mitigate ng ating mga diseases sa mga plants. So, we use sustainable approaches. So, sa pag-determine ng mga sustainable approaches, kaakibat niya yung mga research na ginagawa ng ating mga eksperto with the idea na kailangan natin i-modernize yung ating agriculture. So, in this way, ma-encourage natin yung mga kabataan na mag-engage sa agriculture. Kasi yung agriculture now, hindi lang siya like tanim-tanim lang, but we also use technologies. We develop systems that can help our farmers na mas ma-improve yung ating mga ani. Ang mapapayo ko lang is, kung gusto nyo talagang tumulong sa ating mga kababayan, or if you have like the goal to make an impact sa ating society, I think yung agriculture yung pinaka-fulfilling na i-pursue. Kasi sa agriculture kasi, just like what we discussed kanina, siya yung backbone ng society. And if we don't invest in agriculture, magko-collapse yung ating economy. Bigyang pugay natin ang ating mga magsasaka, agriculturists, at ang bawat taong nag-aalay ng pawis mula sa sakahan tungo sa sambayanan.